Ako po ay muli mabigyan ng isang pagkakataon upang makabahagi sa ah, salita ng ating Panginoon. Ito ay isang karangalan sa Kanya sapagkat ito ay Kanya inuutos na ating ipangaral ang Ibanghilyo sapagkat ito ay ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. So, napakaganda po ang ating napag-aralan sa umagang ito na binahagi ni Brother Darwin. Ito rin po ang aking topic na ito ay meron pong pinalaman din sa kamatayan ng ating Panginoon. Halo sa magkakadugtong po ang aming topic sa umaga. Ito po ay pinamagandang pong paid in full by Jesus. So, na, na nasasaksihan naman po siguro natin na sa ating mundong ginagalawan ngayon ay nagsiselebrate ang karamihan sa atin na parang ang kanyang kamatayan ay parang kulang. Meron pang, di po ba, meron pang mga prosesyon, meron pang nagpapapakot sa cross. Ito po ba ay yung mahulugang ang ginawa o ang kamatayan ng ating Panginoon Kristo ay hindi sapat para gawin nila yung mga bagay na ganong gawain. So sabi nga na ni Brother John kanina, ang kanyang resurrection ay isang pinakamalagang bagay na nangyari sa ating Panginoon sapagkat ito ay pundasyon ng ating pananampalataya. So, ang kanyang kamatayan ito ay isang mahalaga na nangyari sapagkat hindi po magkakaroon ng resurrection kung walang namatay. So tandaan po natin na how Jesus Christ sacrificed in your suffering. So gaano po kaya kasakit ang mamatay sa cross na hindi mo naman ginawa. So, dapat po nating malaman na ang ating Panginoon ay nagsakripisyo para sa atin. Nagbigay siya ng sakripisyo upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At ang ating Panginoon ay faithful sa kanyang pangako. Yung sinasabi nga ni Brother Jarwin kanina, ang pangako niya na siya ay mabubuhay sa ikatlong araw. While we were still sinners, Christ died for us. So, nung tayo pa yung mga kasalanan, ang ating Panginoon ay namatay para sa atin. Yan po ang kahalagahan ng pagkamatay ng ating Panginoon. Gaya nga po ng mababasa natin sa aklat ng Isaias, chapter 53, verse 3 to 5. Ito po ay lagi natin binabasa tuwing Santa Cena. Sinabi dyan, hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng hapdi at hirap. Wala man lang umansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala natin iyon na parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa upang tayo magkaroon ng kapayapaan ay ipinataw sa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat, tayo umalik. So dito po pinapakita nung sumulat na si Isaias na noon pa man ay pinapakita o pinangaral na ang pagdating ng ating Panginoon Kristo. Na sinasabi diyan na dahil sa ating mga pagsainsang, sa ating mga kasalanan, ang ating Panginoon Kristo ay nabugbog, nasugatan, at nagdanas ng hirap upang ang ating mga kasalanan ay mapatawad.
Why Jesus died? Ito po ay sa napakahalagang bagay na malaman din natin kung bakit siya namatay. Unang-una po dahil po sa pag-ibig at kaligtasan. Yun po yung unang mga dahilan na ating mababasa sa Aklat ng Juan, chapter 3, verse 16. Ito po ay lagi po natin sigurado kung alam niyo po ito. Sinabi dyan na, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kung ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So makikita po natin yan na yun po ang unang dahilan kung bakit namatay ang ating Panginoon Kristo upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yung plano ng Diyos na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan na makasama niya hanggang sa life after death. Yung sinasabi nga kanina sa ating Bible study. Ganun po kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na pinapakita niya dahil sa kanyang paghihirap. Pinakita niya sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng tayo ay makasalanan pa, tayo ay unang inibig ng Diyos. Hindi siya ang unang umibig sa atin, hindi ang atin. Sa Roma chapter 5 verse 8, ganito ang sinasabi. Ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nung tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Diba? Yan po ang napakahalagang pinapakita ng Diyos ng kanyang pag-ibig. Hindi po siya, bagamat tayo makasalanan, hindi niya inisip na parang hinintay niya pang magbago ka muna bago kita tubusin. Hindi. Inibig na muna tayo bago niya ginawa. Ang una niyang ginawa. Pangalawa pong rason kung bakit siya namatay ay yung forgiveness of our sin. So sabi niya sa unang Pedro chapter 2 verse 24, ganito pang sinasabi. Dala niya ang ating mga kasalanan sa kanyang katawan na siya ay pinako sa krus upang tayo mamatay sa kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat, kayo'y gumaling. So, yun po ang dahilan kung bakit siya namatay para po sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa Hebreo chapter 9 verse 28, si Kristo ay inihandog ng minsan upang pasanin ang kasalanan ng marami. Siya ay muling darating, hindi upang pasanin ang kasalanan, kundi upang magdala ng kaligtasan sa mga naghihintay sa Kanya. So, yan din po na papakita na tunay na ang ating Panginoong Sos ay siyang nagdala ng ating mga kasalanan. So, pansinin po natin ang huling talata na nasa Hebreo na siya ay muling darating at hindi upang pasanin ang kasalanan. So, yun po ay yung pangako ng kanyang pangalawang pagparito. Kapag dumating na si Jesus dito, hindi na siya mamatay, kundi magdadala na siya ng kaligtasan sa atin. Yun po ang kahalagahan. Kaya kailangan na tayo patawarin sapagkat pagdating niya, kaligtasan niya po ang kanyang dala sa mga, sabi yan, sa kanyang mga naghihintay sa kanya. So, ibig sabihin yung mga believers. So, paano naman yung mga hindi believers? Yung hindi sa yung mga hindi nagsisisampalataya sa kanya. So, kabaliktaran po ang mga nangyari. So, kung yung sa mga believers, kaligtasan ang kanyang dala. Yung mga hindi nananampalataya, ang dala niya ay ang kapahamakan. Nabanggit natin kanina na tayo ay mayroong judgment. Yun yung pagdating niya. Mayroong judgment. Yun po ang talata na yun, ipapakita na mayroon pong pangalawang pagparito ng ating. Pangatlo po, kung bakit siya namatay ay yung reconciliation with God.
So alam naman po natin na tayo ay hindi nakaabot sa pamantayan ng ating Panginoon Kristo, na tayong lahat ay nagkakasala. Kaya siya namatay upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng ating Panginoon Kristo, sa pamamagitan po ng sakripisyo o pagpako ng ating Panginoon Kristo sa krus. Sabi sa Colossus chapter 1 verse 21, nung una kayo hiwalay sa Diyos at mga kaaway niya dahil sa inyong masamang gawa. Ngunit ngayon pinagkasundo kayo ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng katawan ni Kristo upang kayo'y maging banal, walang kapintasan at walang maiparatang laban sa inyo. So yan po pinapakita na ang kahalagahan ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo upang tayo ay muling maibalik o mailapit sa ating Panginoong Kristo sa pamamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo. So, pangatlo po na bakit siya namatay upang ipakilala o batid sa atin yung siya ay namatay dahil namatay upang to victory over death. Yun nga po yung sinasabi ni Brother Darwin kanina na ang kahalagahan po ng resurrection ng ating Panginoon Kristo. Sabi sa unang Korinto, chapter 15, verse 3 to 4, ganito pong sinasabi, pinasa ko sa inyo ang pinakamahalaga na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan at siya ay inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. So, yun po ang patunay na ang ating Panginoong Kristo ay muling nabuhay, na-overcome na yung death, sapagkat ito ay kailangang mangyari sapagkat sabi nga sa ating Bible study kanina, wala pong kabuluhan ng ating pananampalataya kung hindi po nagtagumpay ng ating Kristo. Ibig sabihin, kung hindi siya namatay, hindi siya ng Diyos. Sa Hebreo chapter 2, verse 14, ganito pong sinasabi, yamang ang mga anak na may laman at dugo, gayon din si Kristo ay nagkaroon ng laman at dugo upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay wawasakin niya ang kapangyarihan ng dyablo na may hawak na kapangyarihan ng kamatayan. So, yun po ay isang patunay na ang ating Panginoon Kristo ay isang makapangyarihan na pinapakita dyan na dapat nagtagumpay ang ating Panginoon Kristo sa kamatayan. Ito rin yung fulfillment dun sa Genesis chapter 3 verse 15. Yung dudurog dun sa ulo ng ahas na sinasabi na dapat ang ating Panginoon Kristo ay magtagumpay sa kamatayan. Kaya nakakasigurado po tayo sa ating mga pananampalataya na ito po ay may basihan na tayo ay muling bubuhayin ng ating Panginoon Kristo sa pagdating ng araw. Sapagkat sabi nga sa ating kanina na ang ating pananampalataya ay nakabase sa resurrection ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat kung hindi nga sa namatay ay wala pong kabuluhan ng ating mga pananampalataya. So, dito nga po na sinasabi natin na Jesus died for once and for all. Na masasabi natin na bagamat ang ating Panginoon Kristo ay namatay nung about 33 AD, ang tanong, paano naman kaya yung mga unang Kristiyano noong panahon na yun? Ito po ba ay saklaw ng
pagkamatay ni ating Panginoon. Bago po yan, basahin ko po muna ang nakasulat sa Hebreo chapter 10, verse 10. At dahil sa kalooban ng Diyos, tayo ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Jesucristo, minsan at magpakailanman. So ito po, nagpapakita na minsan lang po mamatay ang ating Panginoon Jesucristo. Minsan at magpakailanman. Ibig sabihin, kung yung mga mananampalataya noong panahon ng ating mga ninuno o nila Abraham, saklaw po ang kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi po nalilimitahan ang kanyang kamatayan sa panahon. Sabi niya dan minsan at magpakailanman. Sa Hebreo chapter 9 verse 28, si Kristo ay minsan lamang nihandog upang pasanin ang kasalanan ng marami. Sila'y muling darating, hindi upang pasanin ang kasalanan, kundi upang magdala ng kaligtasan sa mga naghihintay sa Kanya. Ito po pala yung binasa po natin kanina. So, sabi nga natin kanina, hindi na po natin kailangang magpakahirap upang tanggapin po natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hindi na po natin kailangang magpenitensya. Hindi na po natin kailangang magpapapo pa sa krus. So, binayaran na po ng ating Panginoon Jesucristo ang ating mga kasalanan. So, sapat ang kanyang kamatayan. Sabi nga sa title natin kanina, paid in full. So, ang kamatayan po ng ating Panginoon Jesucristo po ay makapangyarihan. Ito po ay may retroactive effect. Hindi po sa nalilimitahan ng panahon, past and present, future ang effect. Ang mga Kristiyano na susunod na henerasyon, hindi na po kailangan kasama na po sa pagkamatay ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi nga dito sa ating mga binasa, minsan at magpakailanman. Ganun po kahalaga ang kamatayan ng ating Panginoon. Kaya hindi na po natin kailangan pang magsakripisyo, magpalo-palo pa sa ating mga lingkod. Papakasugat pa tayo. Kapag ginawa na po ng Diyos ang ating ang lahat upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. So, yan po yung mga nakikita po natin sa ating kapaligiran. Hindi naman po natin sinasabi na tayo yung pinakatama, pero yan po ba ay kalooban ng Diyos na gagawin? Dapat natin gawin? Marami po diyang mga mamatay. Marami po diyang nasusugatan at nasasaktan. Para lang ipakita ang kanilang pananampalataya o pag-ibig sa Diyos o pag-alaala tuwing tuwing sasapit ang taon ng Semana Santa. Yan po. Ito ba ay gusto ng Diyos na mangyari sa atin ang ganyan pag-ibig natin? Parang yan po ay para sa akin po, yan po ay parang ah, dito parang paggagaya, parang nagpapakita ng hindi sapat ang kamatayan ng ating Panginoon. Pangungutya. Parang hindi sapat ang paghihirap na ginawa ng Panginoon. Gagawin mo yung bagay na ganyan. Sapagkat sabi niya nga, binigay niya ng Panginoon ang lahat.
Ang ating Panginoon po ay isang perfectong sakripisyo na binigay ng Diyos upang sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kapagkat ang ating Panginoon ay isang walang kasalanan, siya po ay isang perfecto para sa ating mga katubusan ng ating mga kasalanan. So malapit na po ako magtapos at magbibigay po ako ng tanong sa bata sa atin. Ito po ang pinaka-conclusion. Si Jesus ay namatay dahil sa pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng kapatawaran, pagkakasundo sa Diyos at buhay na walang hanggan. So napakasarap po, nagkakaroon po tayo ng pag-asa sapagkat tayo po ay mayroong pag-asa na buhay na walang hanggan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon Kristo. Isipin po natin, so, pag nilay-nilayan po natin kung gaano kahalaga ang kamatayan ng ating Panginoon, kung gaano kahalaga ang kanyang pag-ibig sa bato sa atin. Jesus paid in full, in full. Ito po yung tanong. Do you appreciate the sacrifice and death of Jesus? Appreciate po ba natin ang kamatayan ng ating Panginoon Kristo? Kung na-appreciate po natin ito, dapat magkaroon po ito ng bunga sa ating mga sarili. Kapagkat pinakita ng Diyos ang kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin, na inibig niya tayo, una niya tayong inibig upang magkaroon tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kung na-appreciate po natin, dapat ang maging bunga po nito ay magkaroon po tayo ng pananampalataya, maalab na pananampalataya, na tayo po ay lagi na nagpa-participate po sa ating pagsamba. Ito po ay nagpapakita ng appreciation natin sa sakripisyo na ibinigay ng ating Panginoon Kristo. Yun lamang po, sana po ay magkaroon po tayo ng appreciation sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo sapagkat dito niya ipinakita ang kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin. Kabila ng tayo mayroong kamatayan sa ating mga spiritual, material na katawan, tayo ay inibig ng Diyos upang tayo magkaroon ng spiritual na mamatay man tayo, ay mayroon tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabi nga kanina, namatay ang ating Panginoon Kristo at muling nabuhay. At ganoon din po ang mangyayari sa atin na tayong mga mananampalataya, bagaman tayo mamatay, tayo ay bubuhayin ng ating Panginoon Kristo. Pagkat ito ang kanyang pangako sa mga nagsisibig sa kanya. Sa mensahe nito ay nagkaroon po tayo ng positibong pananaw kung gaano kahalaga ang kamatayan ng Panginoon Kristo. Thank you.